Amen. At tayo po ay tumungo sa mga salita po ng Diyos muli sa umagang ito. Ang pinakamalagang bahagi sa buhay natin, ang kanyang mga salita. At bago tayo manalangin, mga kapatid, nais kong bumasa ng mga talata ng kasulatan. At dalhin ko kayo sa Romans chapter 8. Verse 15. Sabi po dito, "For ye have not received," Romans chapter 8, verse 15, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together." Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, sabihin po natin Amen. Tayo po ay manalangin minsan pa, mga kapatid, sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa napakainam na araw na ito. Salamat sa iyong presensya, salamat sa kalakasan, salamat sa muling biyaya na aming naranasan sa araw na ito. Panginoon, muli kaming naparito upang makinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat isa at ang bawat salita, Panginoon, na aming mapapakinggan ay ito ay tumimo sa aming mga puso, magbigay karagdagang kalakasan at muli mong buksan ang aming kaisipan, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang salita mong ito, Panginoon Diyos, ay higit pa na pagpalain ng mga mananampalataya sa dakong ito. At Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagdakila, in Jesus Christ name we pray, at po ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras na ito, mga kapatid. It's good to be in the house of the Lord at tayo muli ay nakaparito sa gawain ng Panginoon. At hindi na po ako magpapakalaon pa. So, ang topic ko po sa araw na ito, mga kapatid, ay patungkol sa inheritance. So, ulitin ko, mga kapatid, ang ating topic sa araw na ito ay patungkol po sa inheritance. So, lahat naman po siguro ay alam kung anong ibig sabihin ng inheritance, no? Tayo po ay mga tagapagmana, meron tayong mamanahin, mga kapatid. So, balikan ko lang yung Romans chapter 8, verse 17, "If children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ." Sa Tagalog nga, Sir Ann? "At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya." So, pag pinag-usapan po ang inheritance, ay ito po yung buong, isa rin po ito sa theme ng Biblia, sapagkat ang very purpose ng Diyos, bakit Niya nag-create siya ng lahat ng bagay na ito sapagkat meron siyang tagapagmana, mga kapatid. Diba? Isipin niyo, mga kapatid, kung lahat ng bagay na kinreate ng Diyos ay walang magiging steward o magiging tagapagmana, ay magiging malungkot ang sanlibutan ito, mga kapatid. Ang buhay dito sa lupa sapagkat walang tagapagmana at walang mga tao. Pero ang Diyos, yan po ang purpose niya. Meron pong mga tagapagmana. At alam naman po natin, sa Biblia, ang unang tagapagmana, ang unang binigyan ng authority ay wala pong iba, si Adam saka si Eve. Yaman lamang, mga kapatid, ay alam natin na nawala po nila yung birthright nila, nawala po yung kanilang karapatan sa mamanahin, mga kapatid, sapagkat sila po ay nagkasala. So, salamat na lang sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sapagkat dumating yung panahon na tayo po ay muling nakabalik sa ganitong kalalagayan na tayo ay mga tagapagmana muli ng kaharian ng Diyos. So, tayo po ba yung mga tagapagmana, mga kapatid? Naunawaan po ba natin na tayo po ay merong mamanahin? Ano po ba yung mamanahin natin, mga kapatid?
Na kung ako po ay magtatanong po sa inyo, ano po ba yung mamanahin po natin? No? Maraming pwedeng manahin, mga kapatid. Maaring ito po ay physical, maaring ito ay authority, maaring ang manahin natin ay buhay na walang hanggan. So maraming pinapakita ang inheritance, mga kapatid. At pag pinag-usapan po ang inheritance ay napakahalaga nito, mga kapatid. Ito po ay napakahalaga na ang mga tao, kapag pinag-usapan na yung mamanahin, kagaya po ng lupa, ay nagkakaroon ng kaguluhan. Diba? Ang iba ay nagpapatayan dahilan sa tinatawag na mamanahing lupa. Naalala ko po si Brother Wilson na merong malawak na lupain, yamang lamang ay hindi pa ata nila nakukuha yung mamanahin nilang lupa. Sapagkat merong posisyon, merong nag-aangkin ng kanilang lupa. So napakahirap, mga kapatid, pag pinag-usapan ang inheritance. So pinapakita ko lamang kung gaano po kahalaga ang inheritance at dapat po nating maunawaan na meron po tayong mamanahin. Pero sa ngayon, mga kapatid, ay hindi naman po ang mamanahin natin ay mga physical pong mga bagay. Next, kung bumasa ng quotes, mga kapatid, sa The Prodigal, 1950, okay. Sabi po dyan, and that's what the church needs to do today is come to themselves to realize who is your Father. Sino po ba yung Ama natin, mga kapatid? Meron po ba tayong Ama sa langit? Amen? Meron po ba tayong kinikilalang Diyos na mayaman? Meron po ba tayong Diyos na kinikilala na nagmamay-ari ng langit at ng lupa? Sabi po dyan, for sometimes we act as though we have no heavenly Father. For all the goodness of heaven belongs to the church. Tayo po ba ay kasama sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid? So we have the rights. Meron po tayong covenant. Kasama po tayo sa magmamana. Divine healing, salvation, freedom from worry or anything, all belongs to the church. Jesus died and we inherit all that God has through Him, heirs of the kingdom, rich. My Father is rich in houses and lands. He holds the wealth of the world in His hand. So, yan po ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang patungkol sa inheritance. At alam naman po natin, tayo po ay meron po tayong isang Ama na nasa langit na nagmamay-ari ng langit at ng lupa. So, pag pinag-usapan po ang inheritance, hindi ka pwedeng magmana ng anumang bagay, lupa, anumang ari-arian, mga kapatid, kung hindi ka po related sa Kanya. Kung hindi ka, sabihin natin blood-related, hindi ka pwedeng magmana. No? Halimbawa, ako na lang, mga kapatid, kung ako po ay merong lupain, halimbawa na lamang kung ako po ay maraming lupain, o kaya ako ay isang ama at merong isang anak, panigurado, ang ipapamana ko ito sa aking anak. Tama po ba, mga kapatid? Meron po ba dito na merong maraming lupain? Pasalamat po tayo, mga kapatid, sapagkat wala naman po sa atin na merong ganong sitwasyon sa panahong ito. Pero isang araw ay hindi naman yan yung ating tatanggapin, mga kapatid, mga material na mga bagay. So, kinakailangan na blood-related, mga kapatid, yung magmamana. Kung ako ay isang ama at merong isang anak, ang pamamanahan ko ng aking mga ari-arian at kung anong meron ako ay yung blood-related sa akin o sabihin natin yung anak ko, mga kapatid. At alam nyo ba na merong dalawang paraan upang manahin natin ang isang bagay.
o sabihin natin yung lupa o mga ari-arian. Alam niyo po ba kung paanong paraan? Unang-una, blood relationship at yung pangalawa ay marriage. Ang una ay yung blood relationship, yung isang ama at yung isang anak, at yung pangalawang bagay mga kapatid ay yung pagkakaroon ng kasalan. Kapag ang halimbawa na lang ang isang babae ay ikinasal sa lalaki, sila po ay joint heirs na mga kapatid. Sila po ang meron na po, pag pinag-usapan po yung legality, yung ari-arian ay hatian na. Tama po ba? Yung pagmamayari ng lalaki ay pagmamayari na rin po ng babae. Meron na pong tinatawag na conjugal property. So may dalawang paraan upang manahin ang isang bagay sa pamamagitan ng blood relationship at yung pangalawa ay through marriage. So sana po ay malinaw po ang bagay na yan. So pinapakita ko lamang mga kapatid sapagkat meron po itong pinapakita sa spiritual. At napakahalaga po ng bagay na ito upang sa ganon maintindihan po natin kung ano yung bagay na mamanahin natin at ano ang paraan upang manahin natin ang mga bagay na itinalaga para sa atin ng Diyos. Amen? So, ang una ay sa pamamagitan ng blood relationship o ang pagiging anak. So, tayo po ay magmamana kung tayo po ay kadugo, mga kapatid. Sa Biblia, basahin ko lang, sa Numbers chapter 26, verse 55, Numbers chapter 26, verse 55, so sa Israel, mga kapatid, hindi po pwede na magmana yung hindi po kalahi. Hindi po pwede na yung minana nila na yung promised land ay ipamana nila sa ibang mga tao. Sila lamang po ang pwedeng, doon lamang sa loob ng tribo at yung mga kadugo nila ang pwedeng magmana ng mga lupain. So sabi po dyan, notwithstanding, the land shall be divided by lot, according to the names of the tribes of their fathers, they shall inherit. So, sa Israel po ay meron po silang law na hindi po pwede magmana, mga kapatid, yung ibang tao. Maliban na lamang po na ito ay kadugo, mga kapatid. At through generation, ang pagpapasa ng mana at yung inheritance ay sa kadugo lamang, mga kapatid. So, nais ko lamang ipakita ito sapagkat ito po ay mahalaga sa spiritual na mga bagay, mga kapatid. Sa Genesis chapter 15, verse 15, dito po si Abraham ay wala pa pong anak at iniisip niya yung magmamana ng yung blessing na binigay sa kanya ng Diyos. Sabi po dyan, and thou shalt go to thy fathers in peace. Ay, verse 1 pala, Sir Ann. Sabi po dyan, and after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy great shield, thy exceeding great reward. Verse 2, and Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of thy house is this Eliezer the Damascus. So, si Abraham po, mga kapatid, that time ay pinagpala na ng Diyos at marami na po siyang ari-arian. Kumbaga sa pinagpalang lubos, mga kapatid, pag pinag-usapan ang physical, ay pinagpalang lubos, mga kapatid, sa Abraham. Pero ang problema ni Abraham, mga kapatid, yung pangakong anak ay hindi pa nangyayari sa kanya. Wala pa siyang anak. Si Adan at si Abraham at saka si Sarah ay wala pa pong anak, mga kapatid, that time. So sabi ni Abraham, marami na akong pagpapala, pero sino magmamana ng meron ako?
Ito bang aking servant na si Eliezer na servant? So yan ang problema ni Abraham, mga kapatid. So sa verse 3, and Abraham said, behold, to me thou was given no seed, and lo, one born in my house is mine heirs. At sa verse 4, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. So, that time, mga kapatid, ay sinasabi ng Panginoon na Abraham, magmumula sa iyong seed ang mga tagapagmana. So, pinapakita dyan lamang, mga kapatid, na mahalaga yung magmamana ng mga ari-arian ni Abraham. At pinapakita rin dyan, mga kapatid, na merong ipinangako ang Diyos kay Abraham na merong magmamana at manggagaling sa kanya, mga kapatid, sa kanyang seed, mga kapatid. At ang maraming nasyon ay manggagaling kay Abraham. At sa verse 5, sabi po dyan, and he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. So, ito pong sa Abraham ay sumampalataya sa Diyos na mula sa kanya na magmumula ang tagapagmana. At alam naman po natin kung sino po ang naging anak ni Abraham. Sino po ba yung naging anak ni Abraham, mga kapatid? Si Isaac, na tagapagmana, mga kapatid. At doon nagmula ang bayan ng Israel. Ang bayan ng Israel kung saan ito po ang naging tagapagmana ng the promised land, yung Kanaan. At alam naman po natin, mga kapatid, na sila yung piniling pamilya, piniling magiging mga tagapagmana, mga kapatid. At sa Israel, balikan lamang po natin, napakahalaga po ng tinatawag na blood relationship, mga kapatid. Kung hindi ka dugo, hindi ka pwedeng magmana ng anumang bagay, lupain o anumang bagay na meron ang isang tatay o ang isang pamilya, mga kapatid. So, ano po ba ang pinapakita nito, mga kapatid? Kung ang inheritance ay may kinalaman po sa blood relationship, mga kapatid, ay ibig sabihin, mga kapatid, ito rin po ay may kinalaman sa spiritual na ating kalalagayan. Kung hindi ka anak, wala kang blood relationship, ay hindi ka pwedeng maging tagapagmana. Kung sa spiritual pa, mga kapatid, kung hindi ka anak ng Diyos, kung wala kang relationship sa ating Diyos, mga kapatid, hindi ka pwedeng magmana ng kanyang kaharian. Tayo po ba yung mga anak na ng Diyos, mga kapatid? Paano po tayo naging anak ng Diyos? Sasabihin natin, ako po ay nagpabautismo sa tubig. Sapat po ba yun, mga kapatid, para tayo maging mga anak ng Diyos? Paano po tayo paano po tayo mga naging anak ng Diyos? Diba? Naisip niyo rin po ba yan, mga kapatid? Kasi po, mahalaga po ito eh. Ito po ay importante sapagkat hindi po tayo pwedeng magmana kung wala po tayong blood relationship. Hindi dumadaloy sa atin yung dugo. Not literally, mga kapatid, but spiritually. So, paano po ba tayo naging mga anak ng Diyos, mga kapatid? Simple lang. Kinakailangan mong maipanganak doon sa pamilya. Halimbawa, ako, merong isang anak, ang magiging tagapagmana ko si Aliyah. Kinakailangan na maipanganak yan ng misis ko. So, kung meron akong ari-arian, wala naman akong ibang ari-arian, mga kapatid. Meron ako na pwedeng ipamana, isang bahay na binabaha, isang L3 na luma na rin. Wala po tayo,
yan po ay natural lamang po mga kapatid. Pero pag pinag-usapan po ang spiritual, ay kinakailangan na tayo po ay maipanganak mga kapatid sa kaharian ng Diyos upang tayo po ay maging lehitimo at tayo po ay makasama doon sa covenant at tayo po ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So paano po ba tayo naging mga anak ng Diyos mga kapatid? By new birth. Tayo ay kinakailangan na ma-born again. So, dati ay, nung hindi pa po tayo mananampalataya, kapag meron tayong narinig na born again, hindi natin naiintindihan. Yeah? Hindi natin po naiintindihan na bakit kinakailangan na lang maipanganak muli. Diba? Kasi yung unang kapanganakan natin ay sa pamamagitan ng mga magulang natin, pero yung pangalawang kapanganakan po natin ay spiritual naman po ito. So, sa John chapter 3 or John chapter 3 verse 1. So basahin lang po natin ito. Sabi po diyan, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God, from no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Iniisip ni Nicodemus, paano mangyayari yon kung ang isang tao ay matanda na? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Paano kaya yun mangyayari mga kapatid? No? Kinakailangan na maipanganak muli ang isang tao kung ibabalik sa womb ng isang babae. No? Pero ang tinutukoy dyan ng ating Panginoon ay spiritual. Sabi po dyan, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So sabi po dyan ng Panginoon, maliban na siya ay maipanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, ay siya po ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, paano nga po ba tayo magiging mga anak at paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid? No, kung kiniklaim natin na tayo po ay mga tagapagmana, kinakailangan natin na maipanganak muli, mga kapatid. Kinakailangan natin na mag-undergo muli sa tinatawag na new birth experience. So, hindi lamang po ito relihiyon, mga kapatid. This is an experience, mga kapatid. Dapat maintindihan po natin kung gaano kahalaga yung tinatawag na new birth experience. Kinakailangan muli natin na maipanganak. Bakit po kinakailangan natin na maipanganak muli? Sapagkat yung unang kapanganakan po natin ay ito po ay sa pamamagitan ng pagkakasala. Alam naman po natin doon sa Garden of Eden, si Adan at saka si Eva, na sila po ang unang mga tagapagmana, ay sila po ay nagkasala at nawala po yung rights nila sa mana ng Diyos, mga kapatid. At sa pamamagitan muli ng ating Panginoong Jesucristo, ay makakaranas po muli tayo ng new birth experience. So, bigyan po natin ng pansin yan, mga kapatid. Sa Galatians chapter 3, verse 26, so tayo po ay mahalaga na maunawaan po natin yung tinatawag na new birth experience. Yung kapanganakang muli, mga kapatid. So tayo po ay may papanganak muli sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
kung ating sasampalatayanan ang dugo ng ating Panginoon, kung, magkakaroon lamang po tayo ng blood relationship sa Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag tayo po ay nagkaroon na ng blood relationship, mga kapatid, of course, tayo po ay mga lihitimo na at tayo po ay meron ng rights sa mana ng Diyos, mga kapatid, sapagkat tayo mga anak na ng Diyos. Sabi po dyan, For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Tayo daw po ay mga naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Magiging anak po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 27 hanggang verse 29, For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. So, sino man daw po na nabautismuhan ni Kristo sa tubig at sa Espiritu at nakaranas ng new birth, mga kapatid, kayo po ay tatawagin ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya po pala napakahalaga po ng water baptism at baptism of the Holy Ghost. So, dalawa yan, mga kapatid. So, water baptism at saka yung baptism of the Holy Ghost. Sabi po dyan, sa verse 28, There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So, sa panahon pong nagdaan, mga kapatid, hindi po talaga tayo kabahagi sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng magmana, dapat po talaga. Pero, salamat po sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng karapatan na tayo po ay nagkaroon ng blood relationship sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. So, ganun po kahalaga yung tinatawag na new birth. So, sa verse 29, And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. So tayo po ay sa pananampalataya ay tayo po ay naging kabahagi ni Abraham. So magbasa po tayo ng quotes. The sign of this time, (1963). So pinapakita ko lamang po, mga kapatid, na kinakailangan nyo pong maipanganak muli. Kinakailangan na makaranas po kayo ng new birth experience para po tayo ay maging kabahagi ng tinatawag na blood relationship. Sapagkat kagaya po ng sinasabi ko, may dalawang paraan upang tayo po ay magmana. Diba? Ang una ay kinakailangan na tayo po ay maging kadugo. Pero sa panahon ngayon, hindi naman po ito literal, mga kapatid. It is spiritual na tayo po yung magiging kadugo, mga kapatid, ng Panginoon. So sabi po dito, sa paragraph 116, sabi po dito, Now does the same things that constitute the new birth, water, blood, and spirit. The elements that came from his body is what makes his body. It comes from his body is the material that takes to make his bride, because Adam had his bride taken from his body. Christ has his bride taken from the body, and when Christ died, there was three elements that came from his body: the water, blood, spirit, the justification through believing, water sanctification through the blood, and the baptism of the Holy Spirit. So, mga kapatid, ang new birth daw po, mga kapatid, ay kinakailangan na merong tatlong bagay. Yung dugo, yung espiritu, at saka yung isa, yung tubig. Diba? Kapag merong ipinapanganak, mga kapatid, ay merong kinakailangan. At ang una ay ang tubig at ang dugo sumunod at saka yung espiritu, yung buhay, mga kapatid, yung life.
So, balikan po natin yung Genesis chapter 3, Genesis chapter 2, kung ako nagkakamali. Kasi may kinalaman po ito sa new birth po natin, mga kapatid, kung paano po tayo makakaranas ng new birth experience. Kasi hindi na tayo muli pwedeng maipanganak sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng natural na ginagawa ng mag-asawa, mga kapatid. Sa Genesis chapter 2, verse 21, sabi po dyan, "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof." Verse 22, "And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man." Verse 23, "And Adam said, This is now bones of my bones, flesh of my flesh, so shall be called woman, because she was taken out of a man." So, kung titingnan nyo, mga kapatid, ang kapanganakan po ni Eva ay sa pamamagitan ni Adam. So, nabuhay po si Eva sa pamamagitan po ni Adam. Saan po galing po nga po si Eva? Sa ribs, mga kapatid, ni Adam. At sabi po dyan ni Adam, "This is now bones of my bones, flesh of my flesh, so shall be called woman, because she was taken out of a man." So, naipanganak po si Eva sa pamamagitan ni Adan, at hindi po sa pamamagitan ng ginagawa ng mag-asawa. So, sana po ay nagiging malago na po tayo sa bagay na yan. So, kasi po may kinalaman din po ito sa magiging new birth experience po natin sa panahong ito. So, sino nga po yung last Adam po natin? Ang last Adam po natin, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba, mga kapatid? Ang last Adam na kagaya ang last Adam natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at may papanganak muli ang isang tao, walang ibang paraan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung ang Panginoon ay namatay, mga kapatid, na kagaya ni Adam nung siya po ay pinatulog ng Diyos, doon nagkaroon ng tinatawag na pagkuha ng ribs, at si Eva po ay nagkaroon ng siya po ay nalalang, mga kapatid. He created, mga kapatid, sa pamamagitan ni Adam. At gayon din po sa New Testament, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, nung tinusok ng tao yung tagiliran ng ating Panginoon, doon lumabas yung tinatawag na church, mga kapatid. Doon lumabas yung tinatawag na pagkabuhay ng iglesia ng Panginoon. So, ang new birth experience po natin, kung lagi po itong nakatulay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo makakaranas ng new birth experience kung hindi po tayo tutulay o hindi po natin magkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay nakukuha niyo yung bahagi na yan, mga kapatid. Okay. Tayo po yung magbasa ng quotes. Ay, hindi ko na nailagay.
Yung isa na lang, and I, thy seed, shall possess the gate of his enemies. So, pinapakita ko lamang mga kapatid para po mas maunawaan po natin na kinakailangan po natin kung tayo po, para po tayo maging tagapagmana ay kinakailangan po natin na maipanganak muli. Kinakailangan na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na blood relationship. At para po tayo magkaroon ng blood relationship mga kapatid, ay ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. No, sa pananampalataya sa ating Panginoon, sa pananampalataya doon sa ginawa niya doon sa Cross of Calvary, doon tayo makakaranas ng tinatawag na new birth experience. Kinakailangan natin na mabautismuhan sa tubig, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan po ng bautismo sa Espiritu Santo. Yan po yung new birth experience mga kapatid. At sabi po dyan, 1965, now we see. He's talking about the seed. The seed is the church. How do we come to church? Not by joining it, but by being born into it. You see, I believe that we have our organization, our denomination, and them things are all right, but don't put us in the church. So, paano daw po tayo makabahagi sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid? Kasi yung iglesia ng Panginoon ang siyang magmamana ng kanyang kaharian, mga kapatid. So, kung hindi po tayo mabuborn again at hindi po tayo makakaranas ng new birth experience at hindi tayo makabahagi sa iglesia ng Panginoon, wala po tayong paraan upang tayo po ay magmana ng kanyang kaharian. No? Kagaya po ng sinasabi ko, napakahalaga po ng tinatawag na blood relationship. Kinakailangan natin na maipanganak muli sa kaharian ng Diyos. Sabi po dyan, we could join every one of them and still not be in the church. You're not joined in the church, you're born in the church. You become the family of God. So, kinakailangan po pala natin na makasama sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan na dapat tayo po ay maipanganak sa pamilyang yon. No? Kung ako ay isang tatay at merong isang anak, mga kapatid na si Aliyah, no, siya po ay pamilya ko at siya po yung tagapagmana ko. At ang Diyos naman mga kapatid ay meron tagapagmana, walang iba kundi ang kanyang mga anak. No? Wala pong ibang tagapagmana kundi ang kanyang anak. At paano po tayo magiging anak ng Diyos mga kapatid? Walang ibang paraan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi po yan na related mga kapatid. Kaya kung hindi tayo kung hindi natin sasampalatayanan yung ginawa ng Panginoon doon sa Cross of Calvary at hindi natin i-apply yung tinatawag na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo magiging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Sabi po sa 6, dyan, basahin pa po natin, now I've been in Branham family for 51 years and they never did ask me to join the family. Because I was Branham at birth, I was born in the family. I be a Branham by birth, that's how you become a Christian, by birth. So tayo po pala ay magiging Kristiyano kung tayo po ay maipapanganak. When you're born again, you become a new creature, a new creation in Christ Jesus, and all things that has passed away and all things has become new again. What a wonderful. So, pinapakita ko lamang mga kapatid kung gaano po kahalaga yung tinatawag na kinakailangan po natin na maipanganak muli. Tayo po ba ay naipanganak ng muli mga kapatid? No? Ito po ay mahalagang bagay sapagkat kung hindi po tayo maipapanganak muli, makakaranas ng new birth experience, hindi po tayo magiging tagapagmana ng Diyos. Hindi po tayo magiging kabahagi sa iglesia ng Panginoon. So, hindi ito isang relihiyon lamang mga kapatid, kundi ito ay isang eksperyensya na naranasan natin na tayo maging part talaga sa pamilya ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Okay. Ang sumunod nating talakayin naman, mga kapatid, ay patungkol sa marriage.
So yung una mga kapatid, upang tayo po ay maging tagapagmana, ay kinakailangan na tayo maging anak o kaya tayo ay maging kadugo mga kapatid. Yung pangalawa naman ay through marriage. Okay, basahin po natin yung the marriage of the Lamb. Happy po dyan. Then another thing, after she does that, after she has fulfilled her vows and took her marriage and took her husband to be named the bridegroom name, then she's heir of everything he possesses. So kapag ang isang lalaki at babae, mga kapatid, kapag ito po ay kinasal at yung babae ay kukunin yung name yung apelyido ng lalaki, at sabi po diyan ay lahat ng possession, lahat ng pagmamay-ari ay meron ng karapatan yung babae. At sila po ay yung babae magiging tagapagmana na. She's the heir of everything. Your wife is an heir of everything you possess. So, diyan mga kapatid, magiging tagapagmana lamang po tayo kung maliban na lamang po na tayo ay tutungo sa tinatawag na kasalan. So, alam po natin mga kapatid na ang nobyo po ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at ang nobya ay ang iglesia. Tayo mga kapatid. Can you say amen? So, kung anong meron sa ating Panginoong Jesucristo ay mamanahin natin mga kapatid. Kung anong pagmamay-ari ng ating Panginoong Jesucristo ay meron po tayong karapatan. Pero kinakailangan natin na maikasal sa ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay spiritual speaking mga kapatid. So alam naman po natin na meron po tayong hinihintay na kasalan na magaganap, ang rapture, kung saan magkakaroon ng union ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang nobya, walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. So tayo po ay magiging tagapagmana maliban na tayo po ay magiging nobya ng ating Panginoong Jesucristo, magiging asawa ng ating Panginoong Jesucristo, spiritually speaking mga kapatid. So, So 1:14. And that's the thing that the church is. If she only knew it, being part of Him with the Spirit in her, He said, the works that I shall you do also. Greater than this shall you do also. Greater than this shall you do. For I go to my Father a little while, and the world see no more. So tayo dyan mga kapatid, pinapakita na tayo po ay magiging tagapagmana sa pamamagitan lamang po ng marriage. At saka yung una ay yung blood relationship. So tayo po ay kinakailangan maging anak at kinakailangan din po natin na maikasal sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lamang po yung dalawang paraan upang tayo po ay maging mga tagapagmana. So lahat naman po yan ay mararanasan po natin. Tayo'y magiging mga anak ng Diyos at tayo rin naman po ay ikakasal sa ating Panginoong Jesucristo. So, gaano po ba kahalaga yung tinatawag na inheritance? Ano po ba yung mga bagay na mamanahin ng kanyang nobya at ang kanyang mga anak, mga kapatid? Marami po tayong pwedeng manahin, mga kapatid. Hindi lamang po patungkol sa lupa, kundi ang mamanahin natin, mga kapatid, ay higit po sa lahat yung authority and power sa panahon na darating sa millennium. Alam natin na yung nobya ng ating Panginoong Jesucristo ay sila po yung maghahari sa panahon ng millennium. At yung pangalawa, mga kapatid,
ay, of course, ang nobya ng Panginoon, ang asawa ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos ay magmamana ng earthly kingdom, ng earthly land, mga kapatid. Gusto po ba niyo yan, mga kapatid? Di ba? Yung ang tao nga ay nag-aaway-away dito sa lupain, dito sa lupa, mga kapatid. Nagpapatayan po sila dahil lang po sa tinatawag na inheritance. Di ba? Naalala niyo po sila Pastor Nestor na sila po ay nakulong dahilan sa lupa. Yung titirikan po ng church, binili nila pero merong nag-aangkin, mga kapatid. So, ganun po, pinapahalagan ng tao yung tinatawag na lupa, inheritance, nagpapatayan po sila, yung greediness ng mga tao ay nandun, mga kapatid. So kung makikita lamang po natin ang inheritance na ito ay mahalaga po sa atin sapagkat meron itong kinalaman sa ating security, may kinalaman itong, mga kapatid, sa magiging buhay natin sa darating na panahon. So sa panahon natin ngayon ay hindi pa naman po natin mamanahin yung maraming bagay. Darating isang araw, mamanahin natin yung earthly kingdom. Pero sa panahon natin ngayon, anong mamanahin natin? Yung earnest of our inheritance. Walang iba kundi ang ating salvation, ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung meron man tayong pinakamalagang inheritance sa panahon natin ngayon, mga kapatid, walang iba kundi ang relasyon natin sa Diyos. Sabi po sa Psalms 16 verse 5, sabi po dyan, "The Lord is the portion of mine inheritance, and of my cup thou maintainest my lot." Ang Panginoon ang siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Kung meron man po tayong pinakadakilang bagay na mamanahin, mga kapatid, hindi yung mga pisikal na mga bagay, kundi yung relasyon natin sa Diyos. Naalala niyo po yung mga Levita na sila po ay hindi po sila po ay walang inheritance patungkol sa lupa. Pero sila po ay naglingkod sa Diyos. Sabi po sa Numbers chapter 18 verse 20, sabi po dyan, "And the Lord spake unto Aaron, thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them. I am thy part and thine inheritance among the children of Israel." So alam po natin na mayroon 12 tribes of Judah, 12 tribes of Israel, mga kapatid, at yung mga Levita, mga kapatid, ay hindi pinamanahan ng lupa. Pero ang sabi ng Diyos, ako yung magiging mana nyo. So kung meron man tayong sa panahon ngayon, mga kapatid, pinakadakilang bagay na mamanahin natin, no? Kung meron man po tayong pinakamalagang mana sa panahon natin ngayon, walang iba kundi ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Amen? Ang makasama ang ating Panginoon sa panahong ito ay ang pinakamalagang mana na meron tayo, yung earnest inheritance po natin. Last verse na lang, at tayo po ay magtatapos. Ephesians chapter 1, verse 13 hanggang 14. Sabi po dyan, "In whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise." Verse 14, last verse. "Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory."
Kung meron mo po tayong earnest, yung paunang binigay po sa atin, mga kapatid, walang iba kundi ang ang Holy Ghost. Ang union natin, ang pagtanggap natin sa banal na Espiritu, mga kapatid, na kung saan yan po ang pinakamalagang tatanggapin po natin. Hindi sa panahon natin ngayon, kung wala po tayong maraming bagay dito sa lupa, at least meron po tayong relasyon sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kung meron mang pinakamalagang bagay na nawala kay Adan at saka kay Eva, hindi po yung lupa, yung Garden of Eden, kundi yung fellowship nila, mga kapatid, sa Diyos. Kasi nung nagkasala po si Adan at saka si Eva, sila po ay pinalayas po doon sa Garden of Eden at wala na po silang fellowship sa Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na ang pinakamalagang bagay na inheritance na meron po tayo ay yung fellowship po natin sa ating Panginoon. Yung union po natin sa ating Panginoon Diyos. So, balikan ko lamang, mga kapatid, para po tayo ay magkaroon ng rights, para po tayo'y makabahagi sa inheritance na ibibigay ng Diyos, mga kapatid, mayroon pong dalawang paraan. Sana po ay tumimo po ito sa atin, mga kapatid. Unang-una, kinakailangan po natin maborn again. Kinakailangan natin na maipanganak sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan maging part po tayo ng pamilya ng Diyos. Pamilya na po ba kayo ng Diyos, mga kapatid? Maaring sa physical, related po tayo. Mga pinsan ko kayo, mga iba sa atin, mga pinsan ko dito. Pero hindi po ibig sabihin na magiging pamilya na kayo ng Diyos, mga kapatid. Kinakailangan nyo na maborn again, mga kapatid. Makaranas ng tinatawag na new birth experience. At ang new birth experience, mga kapatid, ay ito po ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan sa palatayanan yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo at kinakailangan natin na mabautismohan sa tubig, kinakailangan natin mabautismohan sa Espiritu Santo. Yan po yung new birth, mga kapatid. At sa pangalawang bahagi, mga kapatid, upang tayo'y magmana ng kanyang kaharian, kinakailangan natin na maikasal sa ating Panginoon. At yun po yung hinihintay po natin na tinatawag na rapture. Diba? Ang ating Panginoon, ang nobya ng ating Panginoon ay mapapasalapaap at doon magmimit, mga kapatid. Yun po yung kasalan na magaganap, mga kapatid. Pero yung yun yung dalawang bagay, mga kapatid, na upang tayo po ay magmana ng kaharian ng Diyos. Sana po ay tumimo po ito sa atin, mga kapatid. Yung dalawang bagay na mahalagang bagay upang tayo makabahagi sa kanyang mana. At kung meron man tayong pinakamalagang mana na tatanggapin, mga kapatid, yun po yung relasyon po natin sa ating Panginoon. The Lord is my portion of my inheritance. Yung relasyon natin sa Panginoon, ang pinakamalagang bagay na mana po natin, mga kapatid. It is our treasure, mga kapatid, yung relasyon natin sa Diyos. So, yun lang po ang aking may babahagi sa araw na ito patungkol sa inheritance. Yung dalawang bahagi na paano po tayo magmamana. Ang una ay blood relationship sa pamamagitan na kinakailangan natin na maipanganak muli. Kinakailangan na maipanganak tayo sa pamilya ng Diyos. At yung pangalawa, yung marriage, mga kapatid. Kung paano si Ruth na hindi po kabahagi sa Israel, pero nung napangasawa niya po si Boaz na isang Israelite, ay siya po ay naging kabahagi rin po ng mga mana, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga possession na meron si Boaz. At ganoon din po si Rahab, di ba? Nung si Rahab po ay isang Gentiles, walang paraan upang siya po ay magkaroon ng covenant sa Diyos, magmana ng mga bagay sa Diyos, pero nung siya po ay pinakasalan, mga kapatid, ng isang Israelite, ng isang, ano bang tawag ng ano dyan? Israeli, mga kapatid, ay siya po ay naging kabahagi sa mga mana, mga kapatid. Alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmula sa lahi nila Rahab patungo kay Boaz at sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po ang aking may babagi sa araw nito, mga kapatid. Ating palakpakan minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay minsan pang manalangin.
Meron pang 4 minutes. Hallelujah. Tayo po ay manalangin minsan pa. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Panginoon, tunay nga po na minsan hindi po namin naiintindihan yung mga bagay na meron kami, yung inheritance na dapat naming ito'y pinapahalagahan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pagpapaunawa sa bagay na ito. At magiging kabahagi lamang po kami, Panginoon, ng manang ito kung kami po ay may papanganak muli. At pangalawa ay kami po ay maikakasal. Hallelujah. Makakabahagi sa kasalan, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya sapagkat meron kaming dakilang pag-asa sa mga bagay na ito. Hallelujah. Maaring kami ay sa panahong ito ay maraming bagay na problema, maraming kaming suliranin sa buhay na ito, Panginoon. Pero salamat sapagkat meron kaming dakilang pag-asa na aming hinihintay. Meron kaming dakilang pag-asa na isang araw na mamanahin namin ang maraming mga bagay, Panginoon. Pero ang higit sa lahat, ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming reward, ikaw ang aming mana, Panginoon, na higit pa na mas mahalaga sa maraming mga bagay na pampisikal. Panginoon, maraming salamat po. Amin pong binabalik ang mataas sa papuri, pagdakila. In Jesus Christ name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you, brother.